Magandang araw! Tuloy kayo sa ating virtual aralan sa Filipino 7. Ngayon nga ay isang kapanapanabik na naman na aralin ang ating tatalakayin at ito ay may kaugnayan sa script o yung tinatawag nating script sa Ingles. Ang ating espesipikong aralin ay ang angkop ng mga salita at simbolo sa pagsulat ng script. At inaasahang matatamo natin ang layuning nagagamit ang angkop ng mga salita at simbolo sa pagsulat ng script. Tayo munang magbalik tanaw. Tukuyin ang uri ng tauhan sa bawat bilang. Bilang 1. Don Diego, siya ba ay pangunahing tauhan, katunggaling tauhan, o pantulong na tauhan? Pangunahing tauhan, katunggaling tauhan, o pantulong na tauhan? Mahusay, ang tamang sagot ay katunggaling tauhan. Tingnan natin ang bilang 2. Si Don Juan. Si Don Juan ba ay pantulong na tauhan, pangunahing tauhan, o katunggaling tauhan? Pantulong, pangunahin, o katunggaling tauhan? Magaling! Ang tamang sagot ay pangunahing tauhan. Punta naman tayo sa bilang 3. Siya naman ay si matandang leproso. Naaalala niyo pa ba siya? Siya ba ay pangunahing tauhan, pantulong na tauhan, o katunggaling tauhan? Pangunahin, pantulong, o katunggaling tauhan? Mahusay, ang tamang sagot ay pantulong na tauhan. Bilang 4. Bilang 4 ay si Don Pedro. Si Don Pedro ba ay pangunahing tauhan, pantulong na tauhan, o katunggaling tauhan? Pangunahin, pantulong, o katunggaling tauhan? Sige nga. Tama. Ang tamang sagot syempre ay katunggaling tauhan. At panghuling bilang, siya naman ay ang Ibong Adarna. Ang Ibong Adarna ba ay pantulong, pangunahin, o katunggaling tauhan? Pantulong, pangunahin, o katunggaling tauhan? Kung ang inyong sagot ay pangunahing tauhan, kayo ay tama. Ngunit, siya rin ay maaaring maituring na pantulong na tauhan. Nahusay sapagkat inyong nasagot ng tama ang ating mga katanungan sa ating balik. So, kilalanin kung sinong aktres o aktor ang nagsabi ng sumusunod na mga linya o pahayag na nauso ngayong may pandemya. Tingnan natin ang unang bilang. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pamilyar ba ang linyang iyan sa inyo? Siguro o sigurado, sapagkat iyan ay isa sa mga sinasabi nating nag-viral sa panahon ng pandemya. At iyan ay tama. Sinabi ni Kim Chiu, ang ating Chinita Princess. Okay, magagaling. Tingnan naman natin ang bilang 2. Nasasaktan ka because... Yan naman ay isang sikat na linya na nagtamo ng napakaraming memes sa social media. At yan ay sinabi nino? Magaling, sinabi ni Chris Aquino. Tingnan natin ang panghuling bilang. Alam kong kilala nyo rin siya. Hello, sabihin mo muna salamat Shopee. Hello, sabihin mo muna salamat Shopee. Pamilyar ba sa inyo yan? O narinig? O napanood na ba ninyo ang linyang yan nang bigkasin ng isa sa mga sikat na artista noon hanggang ngayon? Tama, yan ay syempre binabanggit lagi ni Kuya Will o ni Willie Revillame. Mahusay, sapagkat inyong natukoy na muli ang mga sikat o ang mga nagsabi ng ilang mga sikat na pahayag na sumikat ngayong may pandemya.
Okay. At kung inyong mapapansin, ang mga sikat na linyang iyan ay binigkas ng ilang mga sikat na artista, hindi ba? Okay. Mga artista na kalimitan ay gumagamit ng tinatawag nating mga script, okay, sa kanilang paggawa ng mga pelikula o maging ng mga programa sa telebisyon. Okay. Ngayong araw, tayo ay magsusulat. Mahilig ka bang magsulat? O di kaya ay mag-post sa social media gaya ng Facebook, Twitter, o di kaya ay makipagkwentuhan gamit ang Messenger? Pag-aaralin natin ngayon kung paano sumulat o gumawa ng script. Pamilyar ka ba sa salitang ito? Ano nga ba ang kaugnayan nito sa pagpo-post at pakikipagkwentuhan sa Facebook o Messenger? Ano nga ba ang script? Handa ka na ba? Tara at ating alamin. Ano nga ba ang script o yung tinatawag nating script sa English? Ang script ay nagmula sa salitang Latina scriber na nangangahulugang sumulat. Ibig sabihin lamang nito na lahat ng iyong mga sinusulat sa iyong mga conversation at pakikipag-usap halimbawa sa Messenger o sa pamamagitan ng text message ay maituturing natin na isang script. Bagamat ang script na ating kilala o na ating iniisip o ang ating nasasaisip tuwing atin itong naririnig ay yung mga ginagamit ng mga artista sa kanilang mga play o programa, ika nga nila. Ang salitang script ay madalas na ginagamit sa teatro, dulaan at pelikula gaya nga ng ating binanggit, hindi ba? So, script ang ginagamit ng mga artista, maging ng mga aktor o aktres sa mga teatro o dulaan. Ito ay naglalaman ng mga dialogo o usapan ng mga magtatanghal o ng mga tauhan, conversation sa Ingles. Ito ay tala ng kanilang mga sasabihin, ganun din kung ano ang kanilang role o gampanin sa kanilang pagtatanghal, pati na rin kung saan ang magiging tagpuan. Ito ang pagkakakilala natin sa script noon pa man. Okay, so pag sinabi natin script, ito ay usapan o dialogo. Dito rin, nakadetalye ang lahat ng kanilang mga sasabihin o yung kanilang mga gagampanang tauhan sa kwento. Ito rin ay nagsisilbing gabay sa lahat ng bumubuo sa isang pagtatanghal, pelikula man o dula, gaya ng direktor, mga artista, at iba pa, upang maisakatuparan ang gagawing pelikula o pagtatanghal. So gaya ng ating binanggit, ito ay nagsisilbing gabay. Ito ay pantulong sa mga magtatanghal. Hindi lamang sa mga artista, kundi gayon din sa mga direktor. Dahil sa tulong ng script ay madali nilang nakikita ang daloy ng mga pangyayari. Ang script din ang nagsisilbing kaluluwa at pinakamahalagang sangkap ng isang pagtatanghal, pelikula at dula. Siyang tunay sapagkat hindi magiging maayos ang daloy ng isang dula, ng programa, o ng pelikula kung walang susundang script ang mga magsisipaganap, gayon din ang mga direktor. Sa pagsulat ng script, mahalagang ipakilala muna ng manunulat ang mga tauhan sapagkat sila ang bubuo sa kwento o pagtatanghal. Huwag din kakalimutang isulat ang paglalarawan sa damdaming ipakikita ng mga tauhan sa mga manonood o mambabasa, gayon din ang tagpuan o lugar na pangyayarihan. Okay. So, napakahalaga na syempre ay ipakilala ang mga tauhan na siyang lilitaw sa
kuwento o sa pagtatanghal. Mahalaga ring mayroong tagapagsalaysay o narrator na tinatawag sa Ingles upang malaman ng mga manonood o mambabasa kung ano na ang nangyayari sa kuwento. Meron tayong 3 yugto ng script. Okay, so gaya ng ibang mga bagay na ginagawa natin, meron din itong mga yugto. So ano ba yung unang yugto? Ang unang yugto ay ang tinatawag nating paglalahad o exposition sa Ingles. Ito ay ang yugto kung saan mayroong nagpapaliwanag at naglalahad ng mga makahalagang pangyayari sa script. Sa bahaging ito, ipinakikita ang mga bagay na dapat malaman ayon sa importansya o kahalagahan nito sa kuwento o sa pelikula. Ang ikalawang yugto naman ay ang tinatawag nating tunggalian o yung tinatawag na conflict sa Ingles. Ito ang madudulang tagpo sa isang script, nagbibigay ng kapanapanabik na mga pangyayari o eksena sa mga manonood o mambabasa. Okay. So ito yung inaabangan natin bilang mga manunood. Okay. Ang paglitaw ng tinatawag nating conflict sa kuwento. Ano ba yung kapanapanabik o exciting na bahagi nito? Halimbawa, ang habulan ng magkakalabang grupo sa isang kuwento, halimbawa. O halimbawa, ang pagsagot ng isang nililigawan sa kanyang manliligaw. Diba? So, ito rin ay maaari nating iugnay sa tinatawag nating climax sa Ingles. Susunod na yugto ay ang tinatawag nating resolution o resolution sa Ingles. Ito naman ang yugto o parteng bibigyan ng solusyon ang problemang kinakaharap ng pangunahing tauhan. So, dahil nga meron tayong inilatag na conflict o tunggalian sa kwento, marapat lamang na ito ay bigyan natin ng resolution o solusyon. Okay? So, laging merong nakahandang solusyon o kasagutan doon sa tunggalian o conflict na inilatag sa kuwento. At yan ang 3 yugto ng script. Okay? Maliban sa yugto, ang script din, syempre ay mayroong mga tinatawag nating pamamaraan. So, paano ba binubuo ang isang script? Diba? So, gaya na lamang ng pagluluto natin ng adobo, hindi ba pagsisintas natin ng sapatos, meron din tayong mga hakbang na dapat sundin sa pagbuo ng script. Ayan. So, ang unang hakbang ay ang tinatawag nating pre-writing. Susundan ito ng writing at panghuli ay ang rewriting. Pre-writing, writing, at rewriting. Ano ba yung tinatawag nating pre-writing? Kapag sinabi nating pre-writing, ito ang pagbuo at pagpaplano. Okay? So dito, kabilang ang pag-iisip kung sino-sino ba ang mga tauhang magsisipagganap. Okay? Saan ba gaganapin ang kuwento? Ano ba ang tagpuan? Okay? So, yan po yung tinatawag nating unang hakbang na pre-writing. Hindi pa tayo magsusulat, tayo ay naghahanda o nagpaplano pa lamang kaugnay sa ating gagawing script. Pagkatapos ng pre-writing, syempre, dyan na tayo pupunta sa tinatawag nating writing o yung proseso ng pagsulat. Dito, inilalatag na natin, inihahain na natin, isinasatitik na natin ang ating mga ideya kaugnay sa kwento na ating gagawin. Okay? At syempre, ang panghuling hakbang ay ang tinatawag nating rewriting. Ito naman ay ang pag-uulit dun sa mga isinatitik nating ideya. Okay? So, dito rin pumapasok yung mga pag-e-edit, kabilang dyan yung pagdadagdag, o pagbabawas marahil sa mga salita, pagpapaganda pa nito,
Okay? So kapag nakita mo na ayos na ang mga salitang iyong ginamit, akma na. Okay? Maging yung mga tagpuan, mga sangkap ng iyong kwento, pwede ka nang gumawa ng final na kopya. Nakabilang pa rin sa huling hakbang na ito na rewriting. So yan po yung ating tatlong hakbang sa pagsulat ng script. Ulitin natin, meron tayong tinatawag na pre-writing, writing, at pagkatapos ay ang rewriting. Yan po ang tatlong pamamaraan sa pagsulat ng script. Okay? Maging maalam sa Filipino, maging Philhasa. Huwag mong kakalimutang mag-subscribe. Paalam!